Hello, today tuturo ko sa iyo kung paano mag-record ng expense sa Merchant Tree. Sa Merchant Tree, pwede kang mag-create ng expense para i-record ang gastos sa supplies, utilities, at iba pang operational costs. Makatulong to para matrack ang total spending, makategorize ang expenses, at maging accurate ang financial reports mo. Sa One Cafe, hindi lang sales ang tinatrack, kailangan din i-record ang expenses para malaman ang tunay na profit at mas maayos ma-manage ang finances. Senaryo, nagbayad si Lara ng bills at kailangang i-record ito sa Merchant Tree. Tara, simulan na natin. Okay, meron dalawang klase ng paglalagay ng expenses sa Merchant Tree. Una ay sa ship. So, subukan natin dito sa ship. Makikita mo, meron tayo ditong add expenses. So, halimbawa, ang ilalagay lang natin ng mga expenses dito ay yung mga ship related. Halimbawa, Lalamove delivery. 200. Add expense. Mawawala siya dito sa cash in drawer, then malilipat siya sa expenses. Okay? Then, yung isa naman na expenses ay non-ship related. So, halimbawa, si owner, masyadong malaking babayaran, wala pa laman yung kaha. So, pwedeng wag natin ilagay doon sa ship. Dito natin ilagay sa expenses page. Kung halimbawa naman, nag-iwan si owner ng pambayad, so dito natin ilagay sa expenses. Para din maayos yung tunay na ship ni cashier at accurate yung kanyang benta. Okay? So, sample expenses. Kunyari, PLDT. Bills. Lagay mo yung tamang transaction date. Sang store. Halimbawa, 2,000. Pwede ka mag-attach dito ng PDF or images. Tapos pwede ka rin maglagay ng notes. Save natin. So, yan. 2,000. Pero, wala yan dito sa ship mo. So, yan. Okay? So, dito sa expenses, pwede ka rin mag-search ng expense number. Kunyari, 12. Ayan. Then dito, pwede ka rin mag-filter ng store, expense category, users, tsaka pwede kang maglagay ng transaction date. Then, pwede mo rin i-export to dito sa more. Ayan, export. Yung expense overview natin na video ay mapapanood mo dito. Okay, ganun lang kadali gamitin ang expenses ng Merchant Tree.